Kumusta people? Ito na naman tayo. Halika, samahan mo ko. Maglakad tayo dahil may kwento ako. Ito na nga people. I-congratulate natin si Vice Ganda dahil nakakuha ito ng kauna-unahang Pilipino. Take note people. Kauna-unahang Pilipino na artista na nakakuha ng 15 million followers sa Twitter. Hindi pero ang 15 million followers people. Wala pang artista na nakuha ng ganyan. Siya lamang po sa maikling panahon people. Biruin mo. Sino ngayon ang maniniwala sa mga banat ni Christopher Min at ni Rendon Labrador labang kay Vice Ganda? Walang maniniwala. Meron makikinig people pero walang makukumbinsang maniwala kay Christopher Min at saka ni Rendon Labrador. Nagpapatunay lamang po ito na ang 15 million na yan na followers ay sagrado ang kanilang pagtitiwala sa isang Vice Ganda. At hindi lang 15 million ang kasali dyan. Meron namang na hindi subscriber ng followers kagaya ko. Hindi ako follower ni Vice Ganda pero hanga ako kay Vice Ganda dahil sa tibay ng loob. Ang hirap makakuha ng 15 million people na followers. Ako nga, meron Twitter people. 7 lang ang followers ko. Pero okay na yan people. Kaysa naman wala, pukya. Yung 7 followers ko people, 3 months siya nakuha. Okay lang. Ito na nga people. Sa kabila ng banat ni Christopher Min, sa kabila ng banat ni Rendon Labrador, hindi nathinag ang isang Vice Ganda na bumagsak at magpaapekto sa mga dalawang banat na ito at pakinggan ang bawat salita na pinakakawalan na ikasisira sa isang Vice Ganda. Bagkus, lalo itong naging matibay sa kanyang karera. Hindi karera ng mga kabayo, people ha. Karera sa kanyang trabaho bilang artista, bilang komedyante, bilang host ng It's Showtime, at bilang personality sa social media. Biruin mo people, 15 million followers yan. Bukod dyan, meron siyang mahigit 1 million followers sa YouTube. At meron siyang 590 million na viewers sa YouTube lang po yan. Congratulations. Matindi ang mga binanatan na salita ni Christopher Min. Andiyan yung tinawag siyang basura. Matinding salita po yan people. Pero ang basura na sinasabi niya, isinigsigaw niyang basura ay ito. Isang achiever people. Pilit ibinababa ng isang Christopher Min. At meron ka partner si Christopher Min people. Andiyan si Rendon Labrador. Pilit na binabagsak ni Rendon Labrador ang kredibilidad ni Vice Ganda. Ang dalawang to people, iisa lang ang kanilang motibo. Pangunahin niyan ang ibaba ang karera ni Vice Ganda. Ibagsak ang karera ni Vice Ganda. Yun lamang po. Pero hindi naman sila nagtagumpay people. Lalong tumibay ang loob ni Vice Ganda. Maganda ang paningin ni Vice Ganda sa labang ito. Profesional ang paghawak niya sa mga labang ito. Hindi siya yung parang palengkera. Pagdating naman kay Rendon Labrador people, ang masasabi lang natin dyan, views ang habol ni Rendon Labrador. At bukod sa views talaga o views, kasikatan. Famous din ang habol ni Rendon Labrador. Fame. Pero ang fame niya hindi organic people. Nanggagamit siya ng tao sa katauhan ni Vice Ganda. Katulad ni Christopher Min. Sabi ni Christopher Min, meron siyang patuntunan, panuntunan sa buhay. Pero ang kanyang panuntunan sa buhay people, nakasentro kay Vice Ganda. Ang tirahin nito, biruin mo, tawagin ang It's Showtime na basura. Hindi mo kailang tawagin basura ang kalaban ng iyong idol na TVJ.
Kung maka-TVJ ka, okay lang yan. Huwag mo lang titirahin ang kalaban ng TVJ dahil magiging obvious na bias ka. Pangalawa, itong si Rendon Labrador hindi rin nagtugumpay na ibagsak si Vice Ganda. Dahil ang unang-unang intention nito, people, ang makakuha ng atensyon at maging famous ito. Biruin mo na naman, biruin mo people. Vice Ganda ini. Sino pa nga bang manunod sa kanya kundi ang mga badlang people na mga followers ni Vice Ganda. So, nakakuha na siya ng exposure. Nakakuha pa siya ng views. Nakakuha pa siya ng listener. Pero ito people, listener lang naman to. Kahit kay Christopher, listener lang po ito. Pero hindi po ibig sabihin na sila ay kumbinsido. Hindi po ibig sabihin na bibitawan nila ang isang Vice meme. Patuloy silang susuporta at mananatiling loyal sa It's Showtime. At sa mga hindi loyal sa It's Showtime, congratulations din dahil nakikinig kayo sa isang quality na non-time show na walang pariligan sa kalaban. Kahit si Vice Ganda, hindi yan nagpaparinig ng masasamang salita labang kay Christy, labang kay Rendon Labrador. Napansin nyo naman, people, tuloy-tuloy ang trabaho ng inyong Vice meme. Matindi ang kanyang performance, focus sa trabaho. Congratulations Vice Ganda. At congratulations sa mga followers ni Vice Ganda at sa mga non-time show fanatics na It's Showtime. People, sa pangalawang topic naman natin na pag-uusapan, diretso lang ang lakad. Ito po ay tungkol kay Wally Bayola. Naku po, ang lolo ninyo. May pasuri-suri pa raw. At hinanga pa raw dahil nagsorry, nagpakumbaba, umamin. Chus. Bakit ba kamo? Kasi naman po, nung una naman, obvious na siya ang nagmura. Ilang araw bago lumipas, ilang pages ang nabasa, ilang araw ang haka-haka, walang umamin people. At ito na nga, umamin na po, may paawa-awa effect pa doon sa kanilang non-time show na EAT. At sa pag-amin niya, ang unang pumalakpak, ang humanga daw sa kanya, nakakuha ng respeto. Walang iba kundi si Rendon Labrador. Ang sabi nilang Labrador, ang nakuha ni Wally Bayola ang kanyang aray. Nasakit sa lalamunan ang kanyang respeto. Naku po, chus. Ibig lang sabihin nito, napalabas ni Rendon Labrador na dahil sa kanya ay umamin si Wally Bayola. Walang masama doon people. Ang tanong lang naman, bakit tumagal ng ilang araw bago umamin si Wally Bayola? Halata naman na kahit i-deny niya siya ang nagmura. Pero kahit ilang baha na ng netizens, hindi pa rin sila nakinig. Grabe sila makabanat kay Vice Ganda ng tungkol sa pagkain ng cake na wala naman talagang malisya. Matindi naman ang kanilang ginawa. Matunog pa sa pandesal na malutong ang pagmumura sa tanghaling tapat ng EAT. Naku po, yan ang nakuha ng kasisilip ni Joey De Leon sa kalabang Itbulaga. Ito kasi si Joey De Leon, silip ng silip, parinig ng parinig sa kalabang Itbulaga. Walang tigil. Bakit ba? Dahil hindi nyo nakuha ang Itbulaga. Dahil nalaman nyo na ang panalo ay ang halos host team. Nalaman nyo na ang tape ang nanalo at mananatili sa GMA ang Itbulaga ng tape. Kung natalo kayo, wag na kayong magparinig. Ayan tuloy. Nagmura si Wally Bayola. Hindi natin alam people kung itong mura na to ay parinig. Yan ang mahirap ngayon dyan.
kung sadya o intensyon ang pagmumura ni Wally Bayola. Ito ba ay parinig dahil ang kanyang role dyan ay parang ka-sparring ni Mayor Jose Manalo? Ang pagmura ba niya ay kay Jose Manalo o patama po yung kay Yorme? Palagay ko patama yun, ay hindi ko sinasabi na patama, ang sinasabi ko lang